Iniwan niya ang sariling buhay para buuin ang pamilya nila. Taon ng pagod, tahimik na tiwala, paulit-ulit na pangakong konting tiis na lang. Pero may mga sakripisyong kapag binalikan mo, may iba nang umangkin. At may mga pagbabalik na hindi reunion, kundi paalala kung gaano kakadaling palitan kapag wala ka. Hindi ito kwento ng biglaang sigawan, kundi ng tahimik na kahihiyang dahan-dahang bumabaluktot sa loob. Makinig hanggang sa huling sandali at tanungin ang sarili mo kung ano ang mas masakit, ang umalis para magmahal o ang bumalik na parang wala ka ng lugar. Hindi pa tuluyang humuhupa ang antok sa katawan ni Lilia nang magsara ang pinto ng staff lounge. Ang huni ng aircon, ang amoy ng disinfectant, at ang bigat ng sapatos sa paa niya ang huling bakas ng 12 oras na trabaho. Umupo siya sa dulo ng mesa, inilapag ang maliit na sobre ng sahod at isa-isang binilang ang perang matagal nang may nakatakdang pupuntahan. Bago pa man siya makapagpahinga, inilabas niya ang telepono at tiningnan ang lumang screenshot ng video call. Si Anton na may pilit ng ngiti, si Roger na kalahating mukha lang ang kita. Parang litrato ng pamilyang naiwan sa ibang panahon. Tumunog ang notification. Si Anton ang tumatawag, gaya ng madalas mangyari. Hindi na siya nagtaka. Sa screen, nakita niya ang anak na nakaupo sa gilid ng kama, halatang bagong gising. "Ma," bungad nito. "May inaayos lang si Papa sa lupa. Saglit lang daw." Tumango si Lilia kahit walang nakikita ang anak. Sa likod ng tawag, narinig niya ang kaluskos ng papel at ang mahinang boses ni Roger na tila may kausap na iba. Tinawag niya ang pangalan ng asawa, pero saglit lang ang sagot. "Sandali lang, Lils. May ginagawa lang." At bago pa siya makapagtanong, bumalik na ang tingin ni Anton sa kamera. Nagpatuloy ang tawag na parang may kulang na upuan sa hapag. Si Lilia ang nagtatanong. Si Roger ang sumasagot ng maikli. Kapag tinanong niya kung kumusta ang bahay, kung tapos na ba ang inaayos, kung bakit parang laging may kailangang dagdagan, palaging may parehong sagot. "Konti na lang." O kaya, "Huwag ka nang mag-alala." May mga tanong siyang hindi na inuulit dahil hindi naman sinasagot ng buo. Sa bawat putol na sagot, mas lumalawak ang pagitan nila. Pero pinili niyang huwag itong pangalanan. Matapos ang tawag, nagbukas siya ng remittance app at nagpadala ng dagdag. Para sa pintura raw ng bahay, para sa gate, para sa kung anumang hindi malinaw pero palaging kailangan. Hindi niya hinihingi ang resibo. Hindi niya tinatanong kung bakit parang hindi natatapos ang inaayos. Sa isip niya, mas mahalaga ang tapos na bahay kaysa sa kumpletong paliwanag. Mas mahalaga ang tahimik na kapayapaan kaysa sa tanong na maaaring magbukas ng gulo. May pumasok na chat mula kay Nena. Maikli lang. May kasamang emoji ng nag-aalalang mukha. Bihira na raw makita si Roger sa bahay. Madalas daw sarado ang ilaw sa gabi. May mga araw na parang walang tao. Binasa ni Lilia ang mensahe, huminga ng malalim, at nag-type ng sagot na parang matagal na niyang sinasanay. "Baka nagkakamali ka lang. May inaayos lang siya." Pagkatapos ay binura niya ang notification. Parang sapat na ang isang paliwanag para patahimikin ang lahat. Lumipas ang mga araw sa parehong ritmo. Trabaho, tawag, padala. Sa pagitan ng mga shift, binabalikan niya ang mga lumang litrato. Ang unang uwi niya noon, ang simpleng handaan, ang yakap ni Roger na parang pangako. Ngayon, ang mga tawag ay may oras, may hangganan. Kapag siya ang may gustong ikwento, nauuna ang paalam ni Roger. "Mamaya na lang ulit." At palagi siyang pumapayag. Isang gabi, habang inaayos niya ang mga papeles ng kontrata, muling tumawag si Roger. Mas malinaw ang boses, mas diretso ang tingin. Sinabi nitong malapit na siyang matapos, na kapag natapos ang kontrata ni Lilia, sabay na silang uuwi. Magsisimula ulit bilang buong pamilya. Hindi na OFW si Lilia, hindi na malayo. Tahimik siyang nakinig, ramdam ang pagod at ang munting pag-asa na pilit niyang itinatago. "Sabay na tayo."
ulit ni Roger. Parang sinisigurado ang sarili. Pagkatapos ng tawag, nanatili si Lilia sa mesa. Hawak ang telepono na parang may init pa. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya umiyak. May bahagi sa loob niya na gustong maniwala at may bahagi na nananatiling nakaabang. Sa labas ng bintana, dahan-dahang sumikat ang araw sa disyerto. Isa na namang umaga ang nagsimula at sa gitna ng lahat ng normal na galaw, may katahimikang hindi niya maipaliwanag. Parang may kulang na tunog sa isang pamilyar na awit. 3 beses nag-vibrate ang telepono ni Lilia bago niya tuluyang tiningnan ang oras. 10:00 na ng gabi sa Middle East. Nakahanda na ang maliit na mesa sa gilid ng kama. May papel na plato, may kandilang hindi pa sinisindihan at isang supot ng biniling cupcake mula sa convenience store sa baba ng dorm. Hindi ito enggrande, pero sapat na. Sapat na sana. Pinindot niya ang video call, tumunog, umikot ang icon, at tumigil. Walang sumagot. Muli niyang tinawagan. Mas mahaba ang paghihintay, mas mabigat ang katahimikan. Sa ikatlong subok, may pumasok na tawag. Pero hindi si Roger ang nasa screen. Si Anton ang bumungad. Hawak ang maliit na cake na may nakasulat na Happy Birthday, Ma. Sa medyo tabingi na icing, halatang minadali. Halatang hindi siya ang nagplano. Happy birthday, Ma, sabi ng anak, pilit ang nangiti. Sa likod ng kamera, may kumilos. Narinig ni Lilia ang boses ni Roger. Malapit pero hindi sapat para makita. Sabihin mo na lang, marahang sabi nito. Parang ayaw makasagabal. Tumingin si Lilia sa gilid ng screen. Umaasang lalapit ang asawa pero hindi ito nangyari. Nanatili ang kalahating presensya naroon pero wala. Sinubukan niyang gawing magaan ang usapan. Tinawanan niya ang kandilang nakatagilid. Pinuri ang cake kahit halatang binili lang sa kanto. Nasaan si Papa? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Sumagot si Anton nang hindi tumitingin diretso sa kamera. May inaasikaso lang daw, Ma. Mula sa likod, narinig niya ang bahagyang buntong hininga ni Roger. Saka ang mabilis na paliwanag na parang inihanda na. Lils, pasensya na. Medyo busy lang. Tawag na lang tayo ulit. Pumasok si Roger sa frame sandali. Sapat lang para makita ang noo at mata. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya tumingin ng matagal. Happy birthday, sabi nito. Diretso at maiksi. Wala ang dating lambing. Wala ang mga salitang dati niyang inuulit taon-taon. Bago pa siya makapagtanong, nagpatuloy na si Roger. Ipinaliwanag niyang ipagpapaliban muna ang sabay nilang pag-uwi. May aasikasuhin daw sa probinsya. May mga papeles, may hindi pwedeng iwan. Para rin to sa atin. Dagdag niya, parang sapat na dahilan na yon. Hindi agad nakasagot si Lilia. Hawak pa rin niya ang posporo. Hindi pa rin sinisindihan ang kandila. Tumango siya, automatikong kilos na parang nasanay na. Sinabi niyang naiintindihan niya na okay lang, na mag-iingat sila. Si Anton ang nagbaba ng telepono, nagsabing kakain na raw sila. Bago tuluyang matapos ang tawag, muling narinig ni Lilia ang boses ni Roger. Mas malinaw ngayon. Mamaya na lang ulit, ha? At doon nagtapos ang birthday greeting. Walang kanta, walang hiling. Nanatili si Lilia sa kama, nakatitig sa cupcake na unti-unting natutunaw ang icing. Hindi niya na sinindihan ang kandila. Kinuha niya ang singsing sa daliri, iniikot-ikot sandali, sa kadahan-dahang hinubad. Inilapag niya ito sa mesa, katabi ng kandilang hindi nagamit. Doon lang bumagsak ang luha, tahimik, walang hikbi, parang takot na may makarinig. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang hindi pagdating ni Roger o ang pagiging sanay niya sa ganitong paliwanag. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na parang walang nangyari. Pareho ang kilos, pareho ang oras ng pahinga. Pero sa bawat hakbang, may pakiramdam siyang may naiwan siyang bagay na hindi na niya maibabalik sa daliri. Sa break time, binuksan niya ang chat. May mensahe si Roger, maikli at praktikal.
Pasensya na kagabi. Bawi ako. Walang tanong kung kumusta siya. Walang pagbanggit sa kandila, sa cake, sa taon na nadagdag sa edad niya. Sa unang pagkakataon, hindi siya agad nag-reply. Tinitigan niya ang screen, binasa ang mensahe ng paulit-ulit, at doon niya naramdaman ang bigat na matagal niyang iniiwasan. Hindi ito selos, hindi rin galit. Isa itong malinaw na pakiramdam ng pagkakait na may mga desisyong ginagawa na wala na siyang pwesto, na ang buhay ng pamilya ay umuusad kahit wala ang boses niya. Isinuot niya muli ang singsing bago pumasok sa susunod na shift, pero alam niyang may nagbago. At kahit wala pang sigaw o gulo, may nawala na. At ramdam niyang hindi na yon basta-basta maibabalik. Sumalubong kay Lilia ang amoy ng bagong pintura pagpasok niya sa bahay, halong alikabok at kemikal na hindi pa tuluyang nawawala. May mga kahon sa sala, may nakasandal na electric fan sa sulok, at may plastic na pantakip sa sofa na dati hindi naman kailangan. Inilapag niya ang maleta, hindi pa man nakakaupo, ay kinuha na ang telepono. May mensahe si Roger, maiksi at diretso. Parang bilin kaysa kamusta. Salamat at ikaw muna ang umuwi. Ayusin mo na lang muna dyan para pagdating ko, maayos na lahat. Wala siyang sagot. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil parang inaasahan na nitong gagawin niya. Kinabukasan pa lang, nagsimula na siyang gumastos. May listahan sa notebook, pintura, kurtina, ilaw, mesa. Tinawagan niya ang karpinterong inirekomenda ni Nena. Nakipagtawaran, nagbigay ng paunang bayad. Sa hardware, paulit-ulit niyang tinatanong kung alin ang mas matibay, alin ang mas tatagal. Kapag tinatanong siya kung para kanino ang bahay, sinasabi niyang para sa pamilya. Hindi niya binanggit na pakiramdam niya ay para sa isang pagdating na hindi pa malinaw kung kailan. Habang inaayos ang kwarto, napansin niya ang kurtina. Hindi yun ang napag-usapan nila dati. Mas magaan ang tela, mas maliwanag ang kulay. Hindi rin yun ang estilo ni Roger na laging praktikal at walang pakialam sa disenyo. Tinanggal niya ang plastik ng kama at napansin ang bagong unan. May disenyong floral na hindi niya kailanman pipiliin. Saglit siyang napatigil, hawak ang tela, parang may hinahaplos na tanong. Inilapag niya ang unan at ipinagpatuloy ang pag-aayos. Pilit na binabaliwala ang pakiramdam na parang may nauna na sa kanya rito. Sa kusina, naglinis siya ng mga kabinet. Doon niya nakita ang resibo ng grocery na nakasingit sa pagitan ng mga papel. Kinuha niya ito. Binasa ng mabilis. May mga item na hindi pamilyar. Herbal tea na hindi iniinom ni Roger. Imported na tsokolate. Yogurt na alam niyang ayaw ng asawa. Hinawakan niya ang resibo ng mas mahigpit. Saka muling ibinalik sa pinaglagyan. Baka bisita. Bulong niya sa sarili. Kahit wala namang bisitang nabanggit. Tinawagan niya si Roger sa gabi para mag-update, para itanong kung okay na ba ang mga binili niya. Sagot nito'y mabilis, parang may ibang iniisip. Okay na yan, Lils. Huwag mo nang isipin masyado. Sinubukan niyang itanong kung ang tungkol sa resibo, pero hindi pa man natatapos ang tanong. May pumasok na mensahe. Huwag ka munang magtanong ha, para walang stress. Nabasa niya ang mensahe habang naririnig ang tunog ng background sa tawag. Parang may gumagalaw sa kabilang linya. Hindi niya alam kung bakit, pero pinatay niya ang tawag bago pa siya makapagsalita. Sa mga sumunod na araw, dumating ang mga bagong gamit. Mesa, ilaw, kurtina sa sala. Pinirmahan niya ang delivery receipts, binayaran gamit ang ipon na matagal niyang itinabi. Sa bawat swipe ng card, may kaunting kirot na hindi niya pinapansin. Iniisip niyang ito ang tungkulin niya, na ito ang ambag niya sa pagbabalik ng normal. Kapag may kulang, dinadagdagan niya. Kapag may tanong, sinasarili niya. Minsang dumaan si Nena, nagdala ng prutas. Naglibot ang tingin nito sa bahay, napansin ang mga pagbabago. Parang ang daming bago. Sabi nito, may halong pagtataka.
Tumangulang si Lilia, ngumiti ng bahagya. Hindi niya binanggit ang resibo, ang kurtina, ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Ayaw niyang magmukhang nagdududa, ayaw niyang magmukhang nagrereklamo. Tuwing gabi, bago matulog, tinitingnan niya ang listahan ng gastos. Binubura ang mga tapos na, nagdadagdag ng panibago. May kakaibang katahimikan sa bahay. Hindi tahimik na payapa, kundi tahimik na parang may hinihintay. Sa tuwing magme-message si Roger, palaging tungkol sa progreso. Tapos na ba ang pintuan? Nabili mo na ba ang ilaw? Wala ni isang tanong kung kumusta siya, kung pagod ba siya. At kahit napapansin niya iyon, patuloy pa rin siyang sumasagot, patuloy na gumagawa. Hindi niya alam na sa bawat bayad, sa bawat pagpayag na huwag magtanong, may isang kasinungalingang mas lumalalim. Hindi niya alam na ang bahay na inaayos niya ay unti-unting nagiging entablado ng isang katotohanang hindi pa niya handang harapin. Ang alam lang niya, ginagawa niya ang hinihingi. At sa paggawa nito, ang pera at tiwala niyang matagal niyang iningatan ay patuloy na nauubos, tahimik, sistematiko at walang babala. May tumalsik na putik sa tsinelas ni Roger habang tumatawid siya sa makipot na daan ng palengke. Pero hindi niya yun pinansin. Abala ang paligid, sigawan ng mga tindera, kalansing ng timbangan, amoy ng isda, at bagong hiwang gulay. Sa pagitan ng mga tao, malinaw ang kilos niya. Hawak ang kamay ng babaeng kasabay niyang naglalakad. Hindi nagmamadali, hindi rin nagtatago. May tiwala sa hakbang, may pamilyar na lambing sa pagkakahawak ng daliri. Si Maribel iyon, may dalang bayong. Nakatingin kay Roger na parang matagal na silang ganito. Huminto sila sa may pwesto ng prutas. Tumawa si Maribel nang may ipakitang mangga si Roger. Parang biro na matagal nang paulit-ulit. "Ito ang gusto mo, di ba?" sabi nito. Tumango si Maribel, bahagyang humilig sa balikat niya. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ni Roger. Walang senyales ng lalaking may inaantay na umuwi. Para silang mag-asawang namimili para sa tanghalian, kampante sa araw na dadaan. Sa kabilang kanto ng palengke, napahinto si Nena. Hawak niya ang supot ng gulay, nakatitig sa tanawing hindi niya inaasahan. Kilala niya si Roger, kilala ang lakad, ang tindig. Nakita niya ang pagkakahawak ng kamay, ang paraan ng pagyuko ni Roger para pakinggan ang sinasabi ng babae. Hindi siya lumapit, hindi rin siya nagsalita. Tahimik siyang tumalikod, dala ang bigat ng nakita. Iniisip kung kailan at paano niya sasabihin ang alam niyang makakasakit. Kinahapunan, dumiretso si Maribel sa bahay ni Roger. May susi siyang ginamit, hindi kumatok. Inilapag niya ang bayong sa mesa, nagbukas ng bentilador, at umupo sa silyang matagal nang nasa pwesto. Sa kwarto, nakasampay ang mga damit na hindi kay Lilia, mas bago, mas makulay. Dumating si Roger maya-maya, may dalang papel at sobre. Malapit na raw ang uwi niya, sabi nito, parang nagbibigay balita. Hindi tumingin si Maribel sa kanya. "Matagal na yan," sagot niya, malamig. Umupo si Roger sa tabi niya. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, pero bahagya itong umiwas. "Ako ang nandito," sabi ni Maribel, diretso at walang paligoy. "Ako ang kasama mo araw-araw." Hindi siya sumisigaw, hindi rin siya nagmamakaawa. Isa lamang itong paalala na matagal nang umiiral. Tumango si Roger, parang alam na niya ang ibig sabihin. Walang sagot na pangako, walang depensa. Tanging katahimikang nagpapakita ng desisyong unti-unti nang hinuhubog. Kinagabihan, tinawagan ni Roger si Anton. Maikli lang ang usapan, parang may sinusunod na script. Sinabi niyang huwag munang magsabi ng kahit ano sa ina. "Huwag mo muna siyang guluhin," sabi niya, may halong lambing at utos. Tumango si Anton sa kabilang linya, kahit walang nakikitang kumpirmasyon ang ama. Bata pa man, alam na niya kung kailan dapat manahimik
Isinara niya ang tawag na may buhol sa sikmura. Alam na ang katahimikan ay isa ring uri ng pagsisinungaling. Sa bahay nakatayo si Nena sa labas ng bakuran, nagdadalawang isip. Nakita niyang bukas ang ilaw sa sala. May babaeng naglalakad sa loob na hindi si Lilia. Nakita niyang may kaayusan sa bahay na parang may bagong may bahay. Umuwi siya nang hindi kumakatok. Dala ang desisyong ipagpapaliban muna ang pagsasabi. Hindi pa tamang oras. Bulong niya sa sarili, kahit alam niyang bawat araw ng paghihintay ay dagdag sa sakit. Sa malayong lugar, abala si Lilia sa pag-aayos ng mga binili niya. Naka-video call siya kay Roger. Ipinapakita ang bagong kurtina, ang inayos na mesa. Ngumiti si Roger. Tumango, nagsabing maganda. Hindi niya binanggit ang palengke, ang kamay na hinawakan, ang babaeng kasabay niyang kumain ng hapunan. Sa likod ng ngiti, may plano na. Sa likod ng bawat oo, may tinatagong huwag muna. Habang patuloy na umaasa si Lilia na babalik ang dati, ang sabay na uwi, ang buong pamilya. Ang lahat sa paligid niya ay unti-unting nakapwesto na. Ang palengke, ang bahay, ang mga tawag na may bilin. Alam ng mundo ang nangyayari maliban sa isang taong patuloy na nag-aayos, nagbabayad at naniniwala. At sa pagitan ng dalawang realidad na yon, may isang kasinungalingang maingat na inaalagaan, handang sumabog sa oras na hindi na maiiwasan. Umusok ang kawali. Habang dahan-dahang hinahalo ni Lilia ang paboritong adobo ni Anton. Maingat ang galaw niya, parang ayaw niyang masunog kahit isang piraso. Nakaayos ang mesa, may bagong plansa ang kurtina, at may plato na inilabas kahit dalawa lang naman sila sa bahay. Nang dumating si Anton mula sa trabaho, ngumiti siya agad. Mas malapad kaysa sa mga nakaraang araw. Kain na, sabi niya. Pilit na masigla. Umupo ang anak, kumain at saglit na bumalik ang tunog ng kubyertos na matagal nang nawala sa bahay. Habang kumakain sila, ikinuwento ni Lilia ang mga simpleng bagay, ang kapitbahay na nagtanong, ang nabili niyang ilaw, ang plano niyang mag-ayos pa ng bodega. Tumangulang si Anton, sumasagot kung kailangan. Hindi nila binanggit si Roger, pero pareho nilang alam na naroon siya sa pagitan ng bawat salita. Sa sandaling iyon, sapat na kay Lilia ang may kaharap siyang anak, may mainit na pagkain at may ilusyon ng normal. Hindi niya hinanap ang kulang. Hindi pa. Kinagabihan, tumawag si Roger. Mas maayos ang tono, mas mahaba ang pasensya. Sinabi nitong konting tiis na lang at magiging maayos na ang lahat. Pagdating ko dyan, babawi ako. Dagdag niya. Parang pangakong paulit-ulit na nasabi. Nakaupo si Lilia sa gilid ng kama, hawak ang telepono, nakatingin sa bagong kurtinang isinabit niya. Tumango siya, kahit hindi nakikita. Oo, sagot niya, maikli pero may bigat ng pag-asa. Sa likod ng tawag, may tunog na parang may ibang gumagalaw, pero hindi na niya pinansin. Kinabukasan dumaan si Nena. May dala itong tinapay at chismis na hindi tuluyang lumalabas sa bibig. Napansin nito ang mga bagong gamit, ang inayos na sala, ang kakaibang kaayusan. Parang may inaantay. Biro nito. Kalahating ngiti, kalahating tanong. Tumawa si Lilia, agad na sumagot. Oo, uuwi na si Roger. Nang banggitin ni Nena ang nakita niya noon, mabilis na umiling si Lilia. Baka nagkakamali ka lang, sabi niya. Huwag mo na munang pakialaman. Pag-alis ni Nena, nanatili si Lilia sa may pinto sandali. Parang may gustong habulin na salita. Pero isinara niya ang pinto, isinara rin ang usapan sa isip. Mas madali ang maniwala kaysa maghinala. Mas payapa ang magkunwari kaysa magtanong. Bumalik siya sa kwarto at sinimulang sukatin ang espasyo para sa bagong kama na in-order niya. Dumating ang kama kinabukasan. Malaki, mas bago kaysa sa dati, may amoy ng kahoy at tela. Pinanood ni Lilia ang mga delivery man habang binubuo ito. Nagbigay ng tip
at inayos ang mga unan. Habang inilalatag ang bagong bedsheet, naisip niya kung saan siya hihiga pagdating ni Roger. Saang gilid? Kung babalik ba ang dating pakiramdam? Sa sandaling iyon, naniwala siyang baka tama siya. Baka pagod lang talaga ang asawa. Baka sapat na ang bagong simula para burahin ang mga lamat. Habang inaayos ang aparador, may nahulog na maliit na bote mula sa likod ng drawer. Hindi niya yon kilala. Kinuha niya, binuksan, at sumingaw ang pabangong hindi kanya. Mas matamis, mas matapang. Hinawakan niya ang bote. Saglit na sininghot, saka mabilis na isinara. Tumingin siya sa paligid, parang may nakakita. Inilagay niya ito pabalik sa drawer. Itinulak sa pinakadulo at isinara ng marahan. Umupo siya sa gilid ng kama. Pinakinggan ang tunog ng bahay, ang electric fan, ang mga hakbang ni Anton sa labas. May katahimikang parang panandali ang pahinga bago ang mas mabigat na paghinga. Pinili niyang hindi magtanong. Pinili niyang ipagpatuloy ang paghahanda. Sa isip niya, ang bawat ayos ay patunay ng tiwala. Ang bawat ngiti ay puhunan sa pagbabalik ng normal. Sa gabing iyon, bago matulog, nagpadala siya ng mensahe kay Roger. Natapos na ang kama. Maayos na ang kwarto. Dumating ang sagot agad. Salamat, Lils. 2 salita lang, pero sapat para patulugin siya na may munting kapanatagan. Hindi niya alam na ang katahimikang iyon ay pansamantala lamang. Isang pahinga, bago tuluyang bumigay ang katotohanang matagal nang nakapwesto sa loob ng bahay na patuloy niyang inaayos. Nasa gilid ng kama si Lilia nang tumunog ang telepono, maiksi at diretso ang mensahe. Huwag mo muna akong sunduin sa airport, diretso na lang ako sa bahay. Ilang segundo niyang tinitigan ang screen bago sumagot. Walang tanong kung bakit, walang paglilinaw kung sino ang kasama. Sige, ang itinype niya, parang karaniwang pabor na walang bigat. Pinindot niya ang send at saka lamang naramdaman ang kakaibang lamig sa dibdib, pero mabilis niya itong tinabunan sa pamamagitan ng pagbangon at pag-aayos ng mga papel sa mesa. Kinabukasan, maaga siyang umalis dala ang folder na matagal nang hindi niya binubuksan. Mga dokumento ng lupa, resibo, photocopy ng IDs. Sa munisipyo, pumila siya ng matagal. Nakatayo sa pagitan ng mga taong may kani-kaniyang reklamo at kwento. Maayos ang boses niya kapag tinanong ng clerk. Malinaw ang sagot. Parang kabisado ang proseso. Gumamit siya ng sariling pera para sa mga bayarin. Hindi na hinintay ang pahintulot ni Roger. Sa isip niya, ito ang dapat gawin ng isang asawang naghahanda sa pagbabalik ng asawa. Siguruhing maayos ang pundasyon. Mula munisipyo, dumiretso siya sa bangko. Nakaupo siya sa harap ng teller, hawak ang passbook na unti-unting numinipis ang laman. Ipinaliwanag niya ang gusto niyang gawin. Ililipat ang natitirang ipon sa joint account nila ni Roger. Tiningnan siya ng teller saglit, parang may gustong itanong, pero hindi na nagsalita. Pinirmahan ni Lilia ang mga papeles, isa-isa. Maingat ang sulat. Sa bawat pirma, may pakiramdam siyang may ibinibigay na hindi lamang pera. Pero nanatiling tuwid ang likod niya hanggang matapos ang transaksyon. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nasa sala si Anton. Nakaupo, may hawak na telepono. Umupo si Lilia sa tapat niya. Hindi agad nagsalita. Uuwi na si Papa. Bungad niya. Diretso. Tumingin si Anton. Bahagyang nagulat, pero hindi nagtanong. Handa na akong magsimula ulit. Dagdag niya. Bilang isang pamilya, tumango ang anak. Mabagal. Parang may iniisip na hindi masabi. Hindi na niya hiningi ang opinyon nito. Hindi na rin niya tinanong kung may alam pa itong hindi niya alam. Sa mga sumunod na araw, naging mas tahimik si Lilia. Kapag may tanong sa isip, hinahayaan niyang lumipas. Kapag may text si Roger na maikli o kulang sa paliwanag, tinatanggap niya. Hindi na siya nagbabanggit ng mga bagay na nakikita niya. Ang pabango, ang mga resibo, ang mga tanong ni Nena,
na patuloy na umuukit sa katahimikan. Pinili niyang huwag magkompronta, huwag mag-imbestiga. Sa tingin niya, sapat na ang paghahanda, sapat na ang pagtitiwala. Isang hapon, bumalik si Nena. Dala ang mga salitang matagal nang nagbabantay sa dila nito. "Sigurado ka ba?" tanong nito. Halos pabulong. Hindi na nagtanong si Lilia kung ano ang ibig sabihin. "Oo," sagot niya agad. "Ayokong magulo." Tumango si Nena, umatras at hindi na nagdagdag. Naiwan si Lilia sa sala. Nakatingin sa bagong ayos na bahay, iniisip kung kailan nga ba nagsimula ang gulong iniiwasan niya. Sa gabi, inayos niya ang mga huling detalye. Nilinis ang mesa, inayos ang sapatos ni Roger sa tabi ng pinto. May sandaling huminto siya sa harap ng salamin, pinagmasdan ang sariling mukha. May mga linya ng pagod, pero may matigas na desisyong hindi niya matanggal. Kinuha niya ang singsing sa mesa at isinuot muli. Mas mahigpit kaysa dati, parang may pinapatunayan sa sarili. Bago matulog, nagpadala siya ng mensahe kay Roger. "Ayos na ang mga papeles. Nailipat ko na rin ang pera. Sabihin mo lang kung may kailangan pa." Hindi siya naghintay ng sagot. Ipinatong niya ang telepono sa tabi ng kama at pumikit. Sa dilim, may bahagyang kabog sa dibdib niya, pero hindi na niya iyon pinansin. Para sa kanya, tapos na ang bahagi ng pag-aalinlangan. Nandito na siya sa punto ng desisyon. Hindi niya alam na ang katahimikang pinili niya ay hindi neutral. Isa itong pahintulot. Isang pagbubukas ng pinto na hindi na niya maisasara kapag may pumasok na hindi niya inaasahan. Sa sandaling iyon, naniwala siyang ginagawa niya ang tama. Para sa pamilya, para sa pagbabalik. Hindi niya alam na ang bawat papeles na inayos, bawat perang inilipat, at bawat tanong na nilunok ay tahimik na naglatag ng daan patungo sa isang pagkabigong hindi na maibabalik. Kahit pa malaman niya ang buong katotohanan, bumukas ang pinto bago pa tuluyang lumubog ang araw, at ang unang pumasok ay ang tunog ng gulong ng maleta sa sahig. Mabigat, diretso, walang pag-aalinlangan. Nakatayo si Lilia sa kusina, hawak ang sandok nang marinig niya iyon. Hindi pa niya nakikita ang mukha, pero alam niyang dumating na si Roger. Lumabas siya sa kusina na may automatikong ngiti, handang salubungin ang asawa, handang ituloy ang lahat ng inihanda niya. Ngunit nang umangat ang paningin niya, may isa pang anyo sa tabi ni Roger. Isang babae ang nakatayo roon. May hawak din na bag. Maayos ang buhok. Diretso ang tindig. Hindi siya mukhang bisita. Hindi rin siya mukhang nag-aalangan. Tumigil si Roger sa gitna ng sala. Parang may rehearsal ang susunod na sasabihin. "Lilia," tawag niya. Walang lambing, walang pag-aalinlangan. "Kasama ko siya." Isang salita lang ang ginamit. "Kasama," na parang sapat na paliwanag sa bigat ng eksenang bumagsak sa loob ng bahay. Hindi agad nakapagsalita si Lilia. Nanatili siyang nakatayo, hawak pa rin ang sandok, parang nakalimutang ibaba. Nakatingin sa kanya ang babae, diretso, walang paghingi ng paumanhin, walang pag-iwas ng mata. Si Maribel. Hindi niya alam kung saan niya unang narinig ang pangalan. Pero nang sandaling iyon, malinaw. May presensya ang babae na parang matagal nang may lugar dito. Parang hindi ito unang beses na pumasok sa bahay na ito. "Akala ko hindi ka nababalik," dagdag ni Roger. Parang paliwanag, parang dahilan. Hindi niya tiningnan si Lilia habang sinasabi iyon. Abala siya sa pag-angat ng maleta, sa pagtingin sa paligid, sa paglakad, papasok na parang kanya ang espasyo. Ang mga salitang yon ay tumama kay Lilia ng mas mabigat kaysa sigaw. "Akala ko hindi ka nababalik." Parang kasalanan ng pag-uwi niya. Parang mali ang paniniwala niyang hinihintay siya. Mula sa hagdan, lumitaw si Anton. Napahinto siya nang makita ang eksena, ang ama, ang ina, at ang babaeng hindi niya tinanong, pero alam niyang may sagot. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya umalis. Nakatayo lang siya roon,
Saksi sa katahimikang biglang bumigat. Nararamdaman ni Lilia ang presensya ng anak at doon lalo siyang nanliit. Hindi ito pribadong sakit. May nanonood. May nakakakita ng pagkakabiyak niya. Pwede ba kaming pumasok? Tanong ni Maribel. Mahinahon, parang may karapatan. Hindi niya tiningnan si Lilia bilang asawa, kundi bilang hadlang na kailangang lampasan. Tumango si Roger bago pa man makasagot si Lilia. Inilapag ang maleta sa tabi ng bagong sofa. Ang sofa na siya ang pumili, siya ang nagbayad. Ang babaeng iyon ang unang umupo roon. Parang natural na kilos, parang matagal nang alam kung saan lulugar. Dahan-dahang ibinaba ni Lilia ang sandok sa mesa. Wala siyang nasabing salita. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil lahat ng posibleng tanong ay parang huli na. Bakit? Kailan? Gaano katagal? Lahat iyon ay tila wala ng saysay sa harap ng eksenang malinaw na malinaw. Naroon na ang resulta. Ang paliwanag ay naging dekorasyon na lamang. Sandali lang, sabi ni Roger. Parang may inaayos. Pag-uusapan natin to. Pero hindi niya tinukoy kung kailan. Hindi rin niya tinukoy kung paano. Ang tono niya ay hindi humihingi ng paumanhin. Humihingi lamang ito ng pasensya. Isang bagay na matagal nang hinihingi kay Lilia. Tumingin si Lilia kay Anton. Naghahanap ng kahit anong senyales. Galit, pagtatanggol, tanong. Ngunit ang nakita niya ay isang pagod na katahimikan. Isang batang matagal nang natutong manahimik. At doon niya naramdaman ang tunay na bagsak ng pagkawala. Hindi lamang siya iniwan ng asawa. Iniwan siya ng papel na inaakala niyang hawak pa rin niya. Pumasok si Roger at Maribel sa kwarto. Ang kwarto na inayos niya. Ang kama na binili niya. Naiwan si Lilia sa sala. Nakatayo sa gitna ng mga gamit na siya ang pumili. Ngunit hindi na niya maramdaman na kanya. Ang bahay ay pareho pa rin. Pareho ang pader. Pareho ang mesa. Pero may nagbago sa hangin. Para siyang bisita sa isang lugar na matagal niyang tinirhan. Hindi siya umiyak agad. Hindi rin siya sumigaw. Umupo siya sa silyang malapit sa pinto. Nakatingin sa maletang naiwan sa gilid. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang tahanang pinaghirapan niya ay hindi na kanya sa emosyonal na paraan. At sa harap ng anak, sa harap ng babaeng dinala ng asawa niya, naramdaman niya ang lubos na pagkatalo, hindi dahil wala siyang laban, kundi dahil ang laban ay nangyari nang wala siya. Hindi gumalaw ang orasan sa dingding o ganoon ang pakiramdam ni Lilia habang nakaupo siya sa dulo ng sofa, tuwid ang likod. Nakapatong ang mga kamay sa tuhod. Hindi siya humiga, hindi rin siya pumasok sa kwarto. Sa halip, nakinig siya sa bahay, sa mahinang pagsara ng pinto, sa paglangit-ngit ng kama, sa yabag ng 2 taong gumagalaw sa espasyong matagal niyang inihanda. Bawat tunog ay malinaw, parang sinadya para ipaalala sa kanya na gising siya at hindi na yon panaginip. May ilaw ang sala, sapat lang para hindi tuluyang lumubog sa dilim. Lumipas ang mga oras na walang malinaw na pagitan. Minsan, bumukas ang pinto ng kwarto at may dumaan papuntang banyo. Hindi siya tiningnan, hindi rin siya kinausap. Bumalik ang yabag sa loob at muling nagsara ang pinto. Hindi siya pinalayas, pero malinaw din na hindi siya hinihintay. Ang pakiramdam ay parang iniwang upuan sa gilid. Hindi kailangan alisin, pero hindi rin ginagamit. Nang mag-umaga, bumaba si Anton. Naka-uniform na, handa sa trabaho. Tumigil siya sandali nang makita ang ina sa sala. Parang nagulat pero hindi nagtanong. "Makakain ka?" Tanong niya. Karaniwang tono. Parang wala lang. Tumango si Lilia kahit hindi siya nagugutom. Tumayo siya at naglakad papuntang kusina. Automatikong kilos na matagal nang nakasanayan. Kinuha niya ang kawali, binuksan ang kalan. Pero ilang segundo siyang natigilan, nakatitig sa apoy na hindi pa niya sinisindihan. Habang kumakain si Anton, tahimik ang mesa. Walang bumanggit sa nangyari kagabi.
Walang nagtanong kung saan siya natulog o kung okay lang ba siya. Tinapos ni Anton ang pagkain, kinuha ang bag, at bago umalis, nagsabi ng ingat. Parang paalala na may mundo pa rin sa labas ng bahay na ito. Naiwan si Lilia sa kusina, nakatingin sa plato na halos hindi niya nagalaw. Lumabas si Roger maya-maya, nakaplantang polo, parang may pupuntahan. Hindi siya tumingin ng diretsyo. Pag-usapan na lang natin mamaya, sabi niya habang kinukuha ang susi. Walang oras, walang detalye, isang pangakong walang laman. Tumango si Lilia, hindi dahil pumayag siya, kundi dahil iyon ang inaasahan. Umalis si Roger nang hindi lumilingon. Walang paalam na buo, walang paliwanag na sinimulan. Sinubukan ni Lilia ipagpatuloy ang mga dating ginagawa. Naglinis siya ng sala, inayos ang mga unan, pinunasan ang mesa. Ngunit bawat kilos ay parang walang patutunguhan. Hindi niya alam kung para kanino niya inaayos ang bahay. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Sa kusina, nasunog ang niluluto niya. Sa kwarto, natiklop niya ang mga damit. Pero hindi niya alam kung alin ang kanya, alin ang dapat iwan. Sa bawat simpleng gawain, may kalituhang sumisingit. Pagsapit ng tanghali, bumalik siya sa sofa. Parehong pwesto kagabi. Umupo siya roon na parang may hinihintay na susunod na utos. Ang oras ay dumaraan, pero wala siyang pakiramdam ng direksyon. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nagagalit. Ang nangingibabaw ay isang kakaibang pagkawalang hugis. Parang nawala ang mapa ng buhay niya. At kahit ang mga dating landas ay hindi na niya makita. May mga tanong na pumasok sa isip niya, pero walang nanatili. Ano ang gagawin ko? Saan ako pupunta? Lahat iyon ay parang premature. Parang kailangan munang tanggapin ang katotohanang hindi niya pa lubos maintindihan bago magtanong. Sa unang pagkakataon, napansin niyang hindi galit ang nararamdaman niya. Hindi rin puot. Isa itong pakiramdam ng pagkaligaw. Parang biglang naputol ang koneksyon niya sa sarili niyang buhay. Nang gumabi muli, bumukas ang ilaw sa kwarto. Nagsara, bumukas ulit. Dumaan si Maribel sa sala, kumuha ng tubig, at bumalik nang hindi nagsasalita. Hindi nagtagpo ang tingin nila. Hindi rin sila nag-imbestiga sa presensya ng isa't isa. 2 taong nasa iisang espasyo, parehong may alam, parehong hindi handang magsalita. Naiwan si Lilia sa sala, nakikinig sa bahay na hindi na niya makilala. Sa gabing iyon, hindi siya lumipat ng pwesto, hindi siya pumasok sa kwarto, nanatili siyang gising, hinahayaan ang oras na dumaan nang walang saysay. Sa pagitan ng mga yabag at katahimikan, malinaw ang isang bagay. Wala na siyang hawak na kwento. At sa kawalan ng galit, sa kawalan ng sigaw, doon niya unang naramdaman ang tunay na bigat. Na hindi pa tapos ang sakit. At hindi rin malinaw kung saan siya magsisimula muli. May marahang katok sa pinto bandang hapon. Sapat lang para mapalingon si Lilia mula sa kinauupuan niya sa sala. Hindi na siya nagtanong kung sino. Pagbukas niya, si Nena ang bumungad. May hawak na maliit na supot ng tinapay. Nakakunot ang noo na parang matagal nang may kinikimkim. Hindi na sila nagkamustahan. Pumasok si Nena at umupo agad. Diretso ang tingin, parang may oras na hinahabol. Hindi ko na kayang manahimik. Bungad niya, mababa ang boses. Hindi umupo agad si Lilia. Nanatili siyang nakatayo. Hawak ang sandalan ng silya. Si Nena ang unang nagsalita. Hindi sabay-sabay, kundi pa isa-isa. Parang marahang paghila ng sugat. Ikinuwento niya ang mga araw na madalas daw makita si Maribel sa bahay. Umaga, tanghali, minsan gabi. Kung paano itong may dalang groceries, kung paanong parang kabisado ang loob ng bahay. Hindi siya nagdagdag ng opinyon. Hindi rin siya humusga. Mga eksena lang, malinaw at hindi na mababawi. Habang nagsasalita si Nena, unti-unting may gumagalaw sa alaala ni Lilia. Naalala niya ang mga tawag ni Roger na laging may dahilan
kung bakit kailangan ng dagdag na pera. Ang mga mensaheng nagsasabing kulang daw ang padala. May inaayos pa raw, may biglang gastos. Noon, hindi niya kinwestiyon. Ngayon, bumigat ang bawat numero, bawat transfer. Parang biglang may ibang nakinabang sa bawat pisong ipinadala niya. Pag-alis ni Nena, nanatili si Lilia sa sala. Hindi agad gumalaw. Kinuha niya ang folder na matagal nang nasa ilalim ng mesa. Isa-isa niyang binuklat ang mga papel. Resibo, photocopy, mga lumang dokumento. Doon niya nakita ang pirma ni Roger sa mga papeles na hindi niya kailanman napag-usapan. May desisyong ginawa nang wala siya. May petsang tumama sa mga panahong akala niya ay simpleng pagkabisi lang. Hinawakan niya ang papel. Parang unang beses niya itong nakikita kahit matagal na itong naroon. Kinagabihan, nadatnan niya si Anton sa kusina. Nag-aayos ito ng sariling pagkain. Tahimik, parang sanay na. Umupo si Lilia sa tapat niya. Hindi nag-umpisa agad. "Gaano katagal mo nang alam?" Tanong niya. Diretso, walang palyoy. Natigilan si Anton, huminga ng malalim at saka umamin. Matagal na raw. Hindi lahat ng detalye, pero sapat para hindi na siya magulat. "Ayokong masira ang lahat," sabi nito. Mababa ang tinig. Hindi siya sumagot agad si Lilia. Hindi dahil wala siyang naramdaman, kundi dahil malinaw na ang katahimikan ng anak ay bahagi rin ng kasinungalingan. Pagkatapos ng usapan, bumalik siya sa sala mag-isa. Doon nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga alaala. Ang mga tawag na palaging napuputol. Ang birthday na walang kanta. Ang mga tanong na hindi sinasagot. Ang mga salitang mamaya na lang. Ang mga yon na dati hiwa-hiwalay na aberya ay nagkaroon ng bagong hugis. Hindi na sila simpleng pagkukulang. Isa na silang disenyo. Kinuha niya ang telepono at binuksan ang mga lumang mensahe. Binasa niya ang mga salitang dati niyang tinanggap bilang sapat. "Konting tiis na lang. Para sa atin to. Huwag ka munang magtanong." Ngayon, iba na ang tunog ng bawat pangungusap. Parang may tinatago sa pagitan ng mga letra. Parang may kahulugang matagal niyang piniling hindi basahin. Sa kwarto, narinig niya ang boses ni na Roger at Maribel. Mahina, pero malinaw. Hindi niya sinadyang makinig, pero naroon ang tunog. Pumapasok sa espasyong hindi na niya kontrolado. Hindi na siya umiyak, hindi na rin siya nagulat. Ang pakiramdam ay parang may unti-unting nabubuo sa loob. Hindi pa galit, hindi pa plano, kundi malinaw na pag-unawa na ang mga nakaraan ay hindi na babalik sa dati. Bumalik siya sa mesa at inayos ang mga papel. Parang may bagong sistema na sinusunod. Ang mga desisyong hindi niya alam noon ay malinaw na ngayon. Ang mga alaalang dati nagbibigay ginhawa ay nagbago ng kulay. Hindi sila nawala, pero hindi na rin sila inosente. Bawat tawa, bawat pangako, bawat paghihintay, lahat ay may bagong kahulugan. Sa gabing iyon, natulog si Lilia nang may bukas na mata. Hindi literal, kundi sa loob. Hindi pa niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Wala pa siyang lakas para doon. Pero malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi na siya naliligaw dahil wala siyang alam. Naliligaw siya dahil ngayon, alam na niya. At sa paglitaw ng mga piraso ng katotohanan, unti-unting nagbago ang kwento ng buhay niya. Hindi sa isang bagsakan, kundi sa dahan-dahang pagguho ng mga alaala na akala niya'y matibay. May tunog ng papel na nagkikiskisan habang dahan-dahang inaayos ni Lilia ang laman ng folder sa mesa. Hindi ito dramatic na kilos. Walang galit, walang pagmamadali. Isa-isa niyang inilatag ang mga dokumento, resibo, titulo, kopya ng mga kontrata. Parang sinusubukang ayusin ang isang kwentong matagal nang nagkalat. Hindi siya naghahanda para lumaban. Ang hinahanap niya ay linaw, kahit kaunti. Sa pagitan ng mga pahina, may mga petsang tumama. Sa mga panahong akala niya ay tahimik lang ang lahat. Maaga siyang umalis kinabukasan.
Tahimik na lumabas ng bahay na parang may lihim na lakad. Sa munisipyo, pumila siya sa mahabang hanay. Hawak ang folder na parang sandata na hindi niya alam kung paano gagamitin. Nagtanong siya ng simple kung kailan na ilipat ang lupa, kung sino ang pumirma, kung may mga dokumentong hindi niya nakita. Sinagot siya ng clerk ng diretsyo, walang emosyon, parang karaniwang transaksyon lang. Tumango si Lilia, nagpasalamat at isinulat ang mga detalye sa maliit na notebook na dala niya. Mula roon, dumiretso siya sa bangko. Umupo siya sa harap ng teller, humiling ng statement. Nagtanong tungkol sa mga petsa at halaga. Wala siyang binanggit na problema, wala siyang reklamo. Ang tono niya ay parang estudyanteng gustong maintindihan ang aralin na matagal niyang pinalampas. Lumabas siya ng bangko na may hawak na papel. Hindi pa rin sigurado kung ano ang susunod na hakbang, pero may pakiramdam na may unti-unting nabubuo. Sa hapon, nakipagkita siya sa isang kakilala, isang dating kaklase na ngayon ay may alam sa mga papeles ng lupa. Umupo sila sa maliit na karinderya, may tunog ng kutsara at plato sa paligid. Ipinakita ni Lilia ang mga dokumento, nagtanong kung tama ba ang nakikita niya. Sumagot ang kausap niya ng maingat, hindi nagbibigay ng pangako, hindi rin nagbabanta. Mukhang maayos, sabi nito. Pero kailangan mo pang maintindihan ang saklaw. Tumango si Lilia, kahit hindi malinaw sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng saklaw sa puntong yon. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nasa kusina si Maribel. Nagkasalubong ang tingin nila sa salamin ng cabinet. Isang segundo lang, sapat para makilala ang presensya ng isa't isa. Walang nagsalita, walang nagbigay daan. Kumuha si Lilia ng baso, nagbukas ng gripo at uminom. Naroon ang tensyon pero walang komprontasyon. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil hindi pa niya alam kung anong tanong ang uunahin. Sa hapunan, naghanda pa rin siya ng pagkain. Inilapag ang plato ni Anton, tinanong kung kumusta ang araw. Sumagot ang anak, maikli pero maayos. Pinakinggan niya, tumango, at nagpatuloy sa pagligpit. Kahit pagod na pagod siya, pinili niyang gampanan ng papel na alam niya. Ang pagiging ina na nandyan. Hindi niya binuhos ang bigat sa anak. Hindi niya ipinasa ang kalituhan. Kinagabihan, dumaan si Roger sa sala. May hawak na telepono, abala sa mensahe. Tumango lang siya kay Lilia, parang kakilala. Hindi nagtanong si Lilia kung saan siya nanggaling. Hindi rin siya nagkwento kung saan siya nagpunta. May katahimikang parang kasunduan. Walang tanong, walang sagot. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, may mga hakbang na ginagawa na hindi na mababawi. Bumalik si Lilia sa mesa at muling inayos ang mga papel. Minarkahan niya ang mga petsa. Inayos ang pagkakasunod-sunod. Hindi pa ito plano. Isa pa lamang itong pagtatangka na huwag tuluyang malunod. Sa bawat maliit na kilos, isang tanong sa munisipyo, isang pirma sa bangko, isang usapang hindi humahantong sa desisyon. May pag-aalinlangan, ngunit may galaw. Bago matulog, tinignan niya ang kamay niya. Walang singsing ngayong gabi. Hindi niya ito sinadya. Hindi rin niya ito pinansin. Humiga siya ng nakatagilid, nakikinig sa bahay na may ibang tunog na ngayon. Sa loob niya, wala pang tapang, wala pang direksyon. Ngunit may isang bagay na malinaw. Kahit mabagal, kahit puno ng pagdududa, nagsimula na siyang gumalaw. At ang paggalaw na yon, gaano man kahina, ay nagdadala sa kanya palayo sa pagiging tahimik na saksi ng sarili niyang buhay. May kalansing ng kubyertos nang ilapag ni Lilia ang ulam sa mesa. Tunog na masyadong malinaw sa katahimikan ng hapagkainan. Naroon silang tatlo, siya, si Roger at si Maribel. Nakaupo sa magkakaibang gilid na parang maingat na iniiwasan ang direktang banggaan. Si Anton ay wala. Sinadya ni Lilia ang oras na ito. Hindi ito sigawan sa sala, hindi rin eksenang may audience. Ito ay hapagkainan na matagal niyang pinaghirapan.
Mesa na binili niya, pinggang siya ang pumili. Ilaw na siya ang nagkabit. Hindi siya agad nagsalita. Pinanood muna niya kung paano kumuha ng kanin si Roger, kung paanong si Maribel ay kumilos na parang sanay na sa espasyong yon. May kumpiyansa sa galaw ng babae. Isang kumpiyansang matagal nang napansin ni Lilia, pero ngayon lang niya tuluyang hinarap. Nang magsimula silang kumain, saka siya huminga ng malalim. Hindi iyon buntong hininga ng pagsuko, kundi paghahanda. May gusto lang akong linawin, sabi ni Lilia. Kalmado ang boses, hindi mataas, hindi rin nanginginig. Tumigil ang kubyertos ni Roger sa ere. Tumingin si Maribel, bahagyang nakataas ang kilay, parang naghahanda sa depensa. Inilapag ni Lilia ang maliit na folder sa gitna ng mesa, mga papel na ilang araw niyang inayos, binasa, inunawa. Tungkol sa bahay, sa lupa. Napakuyom ang kamay ni Roger. Ano yan? Tanong niya. Pilit na casual, pero may lamat na sa tono. Binuksan ni Lilia ang folder at inilabas ang kopya ng titulo. Itinulak niya ito palapit sa asawa. Dahan-dahan, parang inilalatag ang isang bagay na hindi na pwedeng bawiin. Lahat ng ari-arian, sabi niya, malinaw ang bawat pantig. Nakapangalan sa akin. Walang galit sa boses niya, walang panunuya. Isa lamang itong pahayag ng katotohanan. Natigilan si Roger. Hindi siya agad nakasagot. Tinitigan niya ang papel na parang may ibang lengguwaheng nakasulat doon. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. At nang magsalita siya, hindi iyon galit, kundi gulat. Hindi naman niya nang usapan. Sabi niya, mababa ang tinig. Hindi sumagot si Lilia agad. Hinayaan niyang lumubog ang katahimikan, hayaan ang bigat ng papel na magsalita. Si Maribel ang unang bumawi. Inilapag niya ang kutsara. Tuwid ang likod. Kahit ano pang papel yan, sabi niya. May halong pagtatanggol. Si Roger ang pumili sa akin. Hindi niya tiningnan ang titulo. Diretso siyang tumingin kay Lilia. Parang doon nakatuon ang laban. Ako ang nandito. Ako ang kasama niya araw-araw. May diin ang bawat salita. Parang matagal na niyang hinanda. Tumango si Lilia, bahagya. Alam ko, sagot niya. Hindi yun sarkastiko. Hindi rin ito pagsang-ayon. Isa lamang itong pagkilala. At alam ko rin kung ano ang pinili ko. Bumaling siya kay Roger. Pinili kong manahimik noon. Pinili kong magpadala, magayos, magtiwala. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi siya tumayo. Ngunit may bigat ang bawat pangungusap. Parang matagal nang hinihintay ang pagkakataong lumabas. Sinubukan ni Roger magsalita, pero itinaas ni Lilia ang kamay. Isang simpleng kilos, hindi agresibo, pero sapat para patigilin siya. Hindi ito tungkol sa pag-aagawan, dagdag niya. Hindi rin ito tungkol sa pagbawi ng asawa. Bahagya siyang tumigil, saka nagpatuloy. Ito ay tungkol sa mga desisyong ginawa gamit ang pera at buhay ko. Nang wala ako, doon lamang umangat ang tingin niya. Diretso, hindi umiwas. Tahimik si Maribel ngayon. Ang kumpiyansang kanina'y malinaw ay napalitan ng pag-aalangan. Hindi siya umatras, pero hindi na rin siya sumulong. Si Roger naman ay nakasandal na sa upuan, parang nabawasan ng lakas. Wala siyang itinanggi. Wala ring naipaliwanag. Ang papel sa gitna ng mesa ang nagsilbing ebidensya na hindi niya kayang baliwalain. Kaya mula ngayon, sabi ni Lilia, marahan pero matatag, ako ang magdedesisyon kung paano gagamitin ang bahay at lupa. Hindi niya sinabi kung ano ang susunod na hakbang. Hindi niya ipinagbanta ang kahit ano. Ang sinabi lang niya ay sapat. Isang malinaw na hangganan na matagal nang wala. Ang kapangyarihang unti-unti niyang ibinigay sa loob ng maraming taon ay tahimik niyang kinuha pabalik. Hindi sa sigaw, kundi sa katotohanan. Walang nagdiwang, walang ngumiti. Ang pagkain ay nanlamig sa mesa. Sa hapagkainan na yon, walang panalo na ipinagdiwang, walang talong umiyak. Ang naroon lamang ay 3 taong sabay-sabay na nakaramdam ng bigat.
Bigat ng mga desisyong ginawa, bigat ng mga hindi na mababawi, at sa gitna ng katahimikan malinaw na may nagbago. Hindi dahil may natalo, kundi dahil may isang tumigil na sa pagbibigay ng kapangyarihang hindi na niya kayang ipagpatuloy. May tunog ng zipper na bumukas sa umaga, maikli at may pasya, at iyon ang unang senyales na may aalis. Nakatayo si Maribel sa may pintuan ng kwarto, nakasuot na ng maayos, hawak ang isang maleta na hindi na puno, gaya ng pagdating niya. Hindi siya tumingin kay Lilia, hindi rin siya nagpaalam ng mahaba. Dumaan lamang siya sa sala. Huminto sandali na parang may gustong sabihin, pero pinili ang katahimikan. Ang pag-alis niya ay hindi bunga ng pagpapaalis. Wala lang talagang malinaw na lugar na may iwan. Naiwan si Roger sa mesa nakaupo, hawak ang tasa ng kape na hindi niya iniinom. Nakatingin siya sa pinto na nagsara, parang may hinahabol na eksenang hindi na niya mababawi. Hindi siya sumunod. Hindi rin siya nagsalita. Ang balikat niya ay bahagyang nakayuko. Parang unang beses na naramdaman ang bigat ng espasyong akala niya'y kontrolado. Nang umalis ang sasakyan, nanatili siyang nakaupo. Walang galaw, walang paliwanag na ibinigay. Si Lilia ay nasa kusina. Nag-aayos ng mga pinggang ginamit kagabi. Pareho pa rin ang kilos, maingat, tahimik, pero iba ang hangin. Wala siyang hinabol na sagot kay Maribel. Wala rin siyang sinabing panalo sa sarili. Ang ginawa niya lamang ay ipagpatuloy ang umaga na parang may dapat pang tapusin. Nang dumaan si Roger sa kusina, nagtagpo ang tingin nila saglit. Sapat lang para makitang pareho silang pagod. Walang nagsalita, walang humingi ng tawad. Hindi agad kinausap ni Lilia si Anton. Nakita niya ang anak na pumasok mula sa trabaho, nagtataka sa katahimikan, pero hindi nagtatanong. Pinili niyang huwag magpaliwanag muna. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang ang bawat salita ay may bigat na hindi basta mailalapag. Sa halip, nagluto siya ng hapunan, inilapag ang plato, at tinanong kung gutom na ito. Tumango si Anton, umupo, at kumain ng tahimik. Pareho silang umiiwas sa gitna ng mesa, sa lugar kung saan naganap ang huling komprontasyon. Habang lumilipas ang araw, unti-unting naramdaman ni Lilia ang kakaibang anyo ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikang dala ng pag-iwas. Isa itong katahimikang puno, parang silid na may mga gamit na hindi pa naililigpit. Bawat sulok ng bahay ay may paalala. Ang sofa na inupuan ng ibang babae, ang kwarto na inihanda para sa pagbabalik, ang mesa na naging saksi sa katotohanan. Walang nagbalik sa dati, kahit ang tunog ng bahay ay iba na. Sa hapon, sinubukan ni Roger magsalita. "Lilia," tawag niya. Mahina, parang tinitimbang ang bawat letra. Huminto siya sa pinto ng sala, hindi pumasok. Tumingin si Lilia, naghihintay. Ngunit walang sumunod. Bumuntong hininga si Roger at tumalikod. Hindi yun tapos na usapan. Isa lamang itong patunay na wala na siyang mga salitang handa. Naiwan si Lilia sa sofa. Hindi galit, hindi rin umaasa. Kinagabihan, inayos ni Lilia ang ilang gamit. Hindi pa siya nagliligpit ng lahat. Hindi pa panahon. Ngunit may mga bagay na malinaw na wala ng lugar. Isang dekorasyon na hindi niya pinili. Isang una na hindi kanya. Inilagay niya ang mga iyon sa kahon. Hindi bilang galit na kilos, kundi bilang pagkilala na tapos na ang isang yugto. Sa bawat inilalagay niya sa kahon, may katahimikang sumusunod. Hindi lungkot, kundi pagtanggap. Si Anton ay nanatili sa kwarto, tahimik, marahil iniintindi rin ang sariling bersyon ng pagkawala. Hindi pa handa si Lilia na kausapin siya. Alam niyang darating ang sandaling iyon, pero hindi ngayon. Ngayon, ang kailangan ay pahintulutan ang bahay na manahimik, pahintulutan ang mga bagay na bumagsak sa kani-kaniyang pwesto. Bago matulog, dumaan si Lilia sa sala at pinatay ang ilaw. Sa dilim, tumigil siya sandali. Nakatayo sa gitna ng espasyong matagal niyang inangkin. Hindi na niya hinanap ang dating sigla.
Hindi na rin niya hinanap ang katiyakan. Ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng sagot, ngunit malinaw ang sinasabi nito. May mga bagay na hindi na mababawi kahit gaano pa katagal mong hinintay o inihanda. Humiga siya ng gabing iyon na walang malinaw na plano para sa susunod na araw. Ngunit may isang bagay na alam niya, walang babalik sa dati at walang magsasabing maayos na ang lahat. Ang katahimikan ay mananatili hindi bilang parusa, kundi bilang paalala ng mga desisyong nagbago ng lahat. At sa loob ng katahimikang iyon, nagsimulang tumira ang isang bagong anyo ng buhay, hindi masaya, hindi rin wasak, kundi tapat sa kung ano ang natira. May tunog ng kahon na hinihila sa sahig habang dahan-dahang inaayos ni Lilia ang mga gamit sa sala. Hindi ito paglilinis na may galit, hindi rin paglalayas ng alaala. Isa itong maingat na pagpili. Kinuha niya ang mga dekorasyong hindi niya binili. Ang florera na hindi niya gusto ang kulay. Ang frame na hindi niya kailanman nilagyan ng litrato. Isa-isa niya itong inilagay sa kahon. Walang pagmamadali. Parang bawat kilos ay may sariling oras. Sa bawat bagay na inaalis niya, mas lumilinaw kung alin ang natitira. Hindi niya binago ang buong bahay. Hindi iyon ang layunin. Ang sofa ay nanatili, ang mesa ay nandoon pa rin. Ngunit ang espasyong dati puno ng kompromiso ay unti-unting nagiging malinaw. Ang mga kurtinang hindi niya pinili ay tinanggal niya at pinalitan ng dati niyang itinabi. Ang ilaw sa sala ay inayos niya ayon sa gusto niyang liwanag. Hindi masyadong maliwanag, hindi rin madilim. Isang gitna na matagal niyang hindi hinanap. Sa kusina, naghanda siya ng simpleng merienda. Dumating si Anton, tahimik, may halong pag-aalangan sa kilos. Hindi siya tinawag agad ni Lilia. Hinayaan niya munang umupo ang anak, kumuha ng tinapay, uminom ng tubig. Nang magtagpo ang tingin nila, doon siya nagsalita. Hindi bilang ina na may sermon, kundi bilang taong may sugat na hindi na kayang itago. May mga bagay akong hindi nasabi. Bungad niya, maranang boses. Tumango si Anton, naghihintay. Hindi siya nagtanong kung bakit nanahimik ang anak noon. Hindi rin niya sinisi. Sa halip sinabi niya kung ano ang naramdaman niya, kung paanong nasaktan siya, kung paanong pakiramdam niya ay naiwan siya sa labas ng sariling buhay. Nakinig si Anton. Walang depensa, walang paliwanag. Nang magsalita ito, maikli lang ang sinabi. Akala ko, mas makakasakit kung magsasalita ako. Walang yakapan, walang dramatikong pag-iyak. Ngunit may sandaling pareho silang umupo sa katahimikan na hindi na kailangang punuin ng salita. Lumipas ang mga araw na hindi na nila pinag-usapan ang lahat. Ngunit may pagbabago sa kilos, mas maingat ang mga tanong, mas malinaw ang presensya. Si Lilia ay patuloy na inaayos ang bahay, hindi para maghanda sa pagdating ng kung sino, kundi para manatili. Ang mga gamit na siya ang bumili ay nanatili. Ang mga bagay na hindi niya pinili ay unti-unting nawala sa paningin. Hindi ito paglimot, isa itong pag-angkin. Si Roger ay nandoon pa rin, ngunit tila nasa ibang layer ng bahay. Dumadaan siya, kumakain, umaalis. Hindi humingi si Lilia ng paliwanag. Hindi rin siya humingi ng paumanhin. Ang pagitan nila ay hindi malamig, ngunit malinaw. Kapag nagtagpo ang tingin, walang galit, walang lambing. Isa lamang pagkilalang may mga bagay na tapos na kahit walang formal na wakas. Isang hapon, binuksan ni Lilia ang drawer kung saan niya itinabi ang mga mahahalagang dokumento. Kinuha niya ang titulo ng lupa. Hinawakan ito ng matagal. Hindi niya ito tiningnan bilang sandata o tropeo. Isa lamang itong papel na kumakatawan sa mga taong siya, sa mga taon ng trabaho, sa mga desisyong ginawa niya kahit wala siya. Umupo siya sa sofa, hawak ang titulo, nakatingin sa bakanting sala na dati puno ng inaasahan. Walang musikang tumugtog, walang eksenang nagsara ng pinto. Ang ending ay nanatiling bukas, parang bintanang hindi niya isinara.
Hindi malinaw kung panalo siya. Hindi rin malinaw kung talo ang iba. Ang malinaw lamang ay naroon siya. Hindi na nawawala sa sariling kwento. Hindi na tahimik dahil takot, kundi dahil pinili niya. Sa huling sandaling iyon, inilapag niya ang titulo sa mesa, tumingin sa paligid at huminga ng malalim. Hindi ito buntong hininga ng pagod lamang, kundi ng pagtanggap. Ang bahay ay hindi na simbolo ng pangako ng iba. Isa na itong espasyong hinubog niya ayon sa sariling anyo. At kahit walang katiyakan kung ano ang susunod, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi na siya maghihintay para matawag na buo. Nandito na siya. At sa pananatiling iyon, kahit walang sigaw ng tagumpay, may katahimikang hindi na siya kayang itaboy palayo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Pero hindi dito nagtatapos ang mga kwentong may kurot sa puso. Kung nakarelate ka, nasaktan o natauhan, i-like mo na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinyon. Gusto naming marinig ang saloobin mo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagmamahalan, pighati at pag-asa. Dito lang sa Minsan sa Isang Pag-ibig, Pinoy Love Stories.